Good morning mga kapatid and sa mga nandyan sa KYMC and welcome sa ating Sunday service ngayong umagang ito. And nawa kayong lahat na nandyan ngayon ay nakahanda na sa muling pakikinig ng ang salita ng ating Panginoon at magkaroon ng kalakasan muli yung inyong spiritual na pamumuhay. Kung meron kayong aklat, ang mapag-aaralan natin ngayon ay mula sa Genesis chapter 14, verse 17 hanggang 24. Yan, kung meron kayong aklat at maaari nating basahin ng sabay-sabay, basahin natin na mula sa Genesis 14, again, verse 17 to 24. Ito ang sabi: sa pagbabalik ni Abraham, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa libis ng Sabe na tinawag ding libis ng hari. Dinalan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak. At binasbasan, pagpalain ka nawa, Abraham, ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang 10 bahagi ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abraham, iyon na ang mga bagay na nakuha mo, subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. Ngunit sumagot si Abraham, sumampa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos, na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko, ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin, at ang mga bahaging nauukol sa aking mga kakampi. Hayaan ninyo, kunin ni Aner, Eskol, Mamre, ang bahaging nauukol sa kanila. Manalangin tayo. Manamin sa langit, muli salamat po, Panginoon, sa araw na ito. And nawa hinihiling ko, Ama, na lahat ng nakapakinig ngayon maging ang tagapagsalita, Panginoon, ay kilusan, Panginoon, ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang mabukas ng aming pangunawang espiritual. Nawa matuto kami, Panginoon, at magrema sa aming puso't isipan ng mga salitang aming mapag-aaralan, ang mga salitang may papahayag, Panginoon, ngayong araw na ito. E nawa magamit ito, Panginoon, sa aming mga desisyon sa buhay, sa aming mga pamumuhay, Panginoon, bilang mga mananampalataya, Panginoon, ng aming Panginoong Hesus. Ito ang aming dalangin, Ama, sa iyo lang nawa lahat ng kapurihan, kadakilan at pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Amen. Ngayon mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ay patungkol nga sa tithes. Na marahil, yun nga, napag-usapan din ninyo sa inyong meeting ng nakaraan. O nais kong linawan muli sa inyo yung mga bagay na ito upang maging maayos yung inyong mga desisyon, yung inyong mga pananaw, yung inyong mga pangunawa sa bagay na ito. Nang sa gayon ay madali ninyong maintindihan yung relationship ng mga biyaya ng Panginoon sa atin sa Panginoon mismo. So ngayon, binigay ko sa inyo itong Genesis chapter 14, 17 to 24 para ipaalala sa inyo muli itong panahon nang si Abraham ay magwagi sa isang labanan na nagdulot na makuha niya o mapagpala siya ng Panginoon pagkatapos ng labanan na iyon. Dito rin natin matatagpuan, mga kapatid, yung unang tithes sa Bible. Yung unang beses na nabanggit yung tithes
sa Bible. So yung tithes is equivalent nga ng 10% ng mga biyayang ating natatanggap mula sa Panginoon. So in-highlight ko to dahil gusto ko itong maging number one example sa inyo bilang sa pag-aaral ninyo patungkol sa tithes, sa pangunawa ninyo patungkol sa tithes. So itong tithes ni Abraham ay simbolo ng tithes sa pamamagitan ng pananampalataya. Diba? Dahil nung panahon ni Abraham, ibinigay niya yung kanyang 10%, itong tithes niya, kay Melchizedek. Sino nga ba si Melchizedek? Si Melchizedek ay isang pari dito. Kung pag-aaralan ninyo yung buong Genesis, itong mga parte ng Biblia sa Genesis, itong mga umpisang parte ng Old Testament, ay walang nabanggit kung saan nanggaling lahi itong si Melchizedek. And after mabanggit ni Melchizedek, wala ring nabanggit kung saan siya nagtungo. Kaya, binigyan itong linaw ni Paul. Sabi ni Paul sa aklat ng Hebreo chapter 7 verse 3 to 4, walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya'y pari magpakailanman. So, tingnan ninyo mga kapatid kung paanong naghandog si Abraham kay Melchizedek na larawan ng isang pari, priest forevermore, sabi dito, di ba? Itong pari na ito ay larawan ni Jesus Christ na darating sa hinaharap. At dito rin naghandog si Abraham ng kanyang tithes. Kaya nga mga kapatid, kung iniisip minsan natin na isang kautusan mula sa Biblia, ang pagta-tithes, kung isa itong law sa mga Israelites, ay nagkakamali tayo. Dahil bago pa ito naging law sa mga Israelites, ay ginawa na ito ni Abraham nang wala pang law. At hindi niya ito hinandog sa isang simpleng pari lamang. Hinandog niya ito sa isang paring naglalarawan kay Hesukristo. Kaya nga, dito rin sa mga talatang ito sa Genesis, nilalarawan nito itong binasa natin na idinideklara ni Abraham na ang Diyos ang nagpala sa kanya. Hindi ang Sodom, hindi ang sanlibutan. Kaya tingnan nyo dito, sabi niya, sabi ng Sodoma kay Abraham sa verse 21, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo. Kung tutuusin, lahat naman talaga ng bagay na nakuha ni Abraham ay ibinigay sa kanya ng Panginoon. Bakit sasabihin ng Sodom na iyon na ang lahat ng mga nakuha mo, na para bang ang Sodom ang nagbibigay sa kanya nito? Alam mo naman natin yung Sodoma ay larawan ng sanlibutan na pinarusahan ng Diyos. Ayon sa Biblia, sabi ng hari ng Sodom, iyon na ang lahat ng bagay na nakuha mo. Subalit ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. Sabi naman ni Abraham sa verse 22, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abraham. Itong panunumpa na ito mga kapatid is hindi lang simpleng panunumpa, kundi pagtitiwala at pananampalataya ni Abraham na naglalarawan na sa kay Yahweh lang siya magtitiwala. Buhat nang tinanggap niya yung pangako ng Diyos sa kanya, nang humayo siya at lumayo dun sa kanyang dating pinagmulan, lubos yung kanyang pananampalataya. Hindi lang ito dahil nangako siya sa Diyos, kundi dahil ang Diyos ay nagbigay ng pangako sa kanya at nanampalataya siya sa pangakong yun. Kahit saan pa sa
larawan ng sanlibutan, hindi siya tatanggap ng kahit anong pagpapala. Yun ang tinutukoy ni Abraham dito. Kahit pa hindi galing sa Sodom yan, basta't galing yan sa sanlibutan at hindi galing kay Yahweh at hindi galing sa Diyos, hindi niya yan kukunin. Sapagkat binigyan siya ng Diyos ng pangako at sinampalatayanan niya yun. Kaya naman naintindihan ni Abraham, nang ialay niya itong 10%, itong tithes, ay larawan ito na ang 10 tithes or yung kanyang pagpapala na natanggap ay nagmula sa Diyos. Ibinabalik niya lang yung bahagi nito. Kaya nga sa mga susunod na talata, nang dumating ang mga Israelites, dumami yung lahi ni Abraham sa pamamagitan ng mga Israelites, binigyan ng karapatan yung isa sa mga lahi ng mga Israelites, itong lahi ni Levi, upang tumanggap nitong tithes na ito. Yan ang sabi sa aklat ng Hebreo chapter 7 verse 5 to 9. Ayon sa kautusan, ang mga pari mula sa angkan ni Levites ay binigyan ng karapatang kunin ang ikasampung bahagi ng pag-aari ng mga Israelita na kanilang mga kapatid kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. So dahil tinanggap ng mga Levites yung katungkulan ng pagiging pari, binigyan sila ngayon ng karapatang tanggapin yung ikasampung bahagi na magmumula sa kanilang mga kapatid na Israelita. Yun yung kanilang naging mana bilang kayamanan. Kung tutuusin, tama nga naman. Hindi naman kailangan ng Diyos itong mga bagay na ito. Kaya't pinahintulutan niya na bigyan ng karapatan itong mga Levites, itong mga pari na tumanggap nito. Kagaya ng larawan ni Melchizedek. Kaya titignan niyo mga kapatid, ang unang dahilan kung bakit at unang purpose ng tithes ay ibalik ito sa Panginoon. Na ibalik ito sa pamamagitan ni Melchizedek, larawan ng ating Panginoong Hesus. Sumunod naman, binigyan ng karapatan itong mga pari. Larawan pa rin ni Melchizedek upang tanggapin itong 10% nito. Dito natin matututunan kung para saan ba talaga itong tinatawag na tithes. Sabi sa verse 7 itong Hebrews chapter 7, nalalaman ng lahat na ang nagbibigay ng pagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. Ang mga Levita na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay may kamatayan, ngunit buhay si Melchizedek ayon sa kasulatan. Kaya't masasabi na rin na maging si Levi na tumanggap ng ikasampung bahagi ay nagbigay rin ng ikasampung bahagi sa pamamagitan ni Abraham. So maging si Levi daw ay masasabi nating nagbigay ng kanyang ikasampung bahagi na dapat din, sabi ko nga kanina, ang pagbibigay ng ikasampung bahagi ni Abraham ay larawan ng pananampalataya na maging si Levi na maski hindi pa siya pinapanganak noon at nasa bahagi pa ng katawan ni Abraham, dahil nagbigay si Abraham ng tithes, maaari na rin daw sabihin na si Levi man din ay nagbigay sa pamamagitan ng kanyang ninunong si Abraham. At lahat ito ay bunga ng pananampalataya. Kaya naman mga kapatid, maintindihan natin ngayon na ang tithes ay isang banal na bagay. Oo, tama. Marami tayong tanong. Kasalanan ba kapag hindi tayo nag-tithes? Kung kasalanan kapag hindi tayo nag-tithes, ibig sabihin lahat ng tao sa mundo ay nagkakasala dahil hindi sila nagta-tithes. Hindi ganon ang nais ipabatid sa atin ng tithes, mga kapatid. Ang nais ipabatid sa atin ng tithes ay maunawaan na ang biyayang ating natatanggap ay nagmumula sa Panginoon at hindi sa sanlibutan. At ibinabalik natin sa Panginoon. Nais niya tayong turuan kung paano ito ibalik. Nais ipakita ng tithes yung pananampalataya. Siguro sa panahon ngayon, sobrang tindi lang ng pagsubok kasi sa panahon nga, sabi ko sa inyo dati,
Pinagpapala ng Panginoon ang tao. Ngayon, pag ang tao pinagpala ng Panginoon dahil nagtatrabaho siya sa isang kumpanya, minsan yung kumpanya yung napagpapala. Hindi naman na ibabalik ng tama sa manggagawa yung kanilang pagpapagal, yung kanilang pagtitiis. Pera lang kung tamad ka, di ba? Pera lang kung ginagawa mo yung sakto lang na binayad sa'yo. Siyempre, hindi ka naman pwedeng mag-expect. Pero sabi ko nga dati, kung yung pananampalataya ay naging dahilan upang mas lalo pang pagpalain si Abraham at maging yung mga nanampalataya sa Panginoon, what more pa yung mga mananampalataya ngayon na punong-puno ng pagsubok dahil nga sa panahon ngayon, masyado nang naging systematic ang buhay. Bihira naman yung nakakapag-business para pagpalain. Kaya yung pananampalataya, nabibless man yung tao sa loob ng kanyang pinagtatrabaho ang kumpanya, hindi pa rin niya lubusang natatanggap to dahil yung kanyang kumpanyang pinagtatrabawan ang nakikinabang dito. Gaya ni Joseph nung nasa Egypt siya. Makita ninyo kung paano pinagpala ang Egypt dahil sa pananampalataya ni Joseph. Di ba? So, ang tithes ay banal. Ayon sa Leviticus chapter 27, verse 30 hanggang 33, sa English, sabi niya, any tithes of the land, from the grain of the land, and from the fruit of the trees belongs to the Lord. Pag-aari daw yan ng Panginoon. It is holy to the Lord. If a man redeems part of his tithes, however, he must add 1/5 to it. May tubo, di ba? Pag niredeem niya, all the tithes of the herd of the flock, everything which passes under the rod. Pag daw pinadaan mo yung mga tupa sa ilalim ng rod, yung pangsampu, yung laging pagsampu, laging yun ang sa Panginoon. Pag may dumaan doon, hindi pwedeng papalitan yung pangsampu. Hindi pwedeng pipiliin yung mga pangit na tupa pag dumaan doon sa rod. Gaya ng mga panahon ni Jesus Christ, kaya siya pinagtataob yung mga paninda doon sa market dahil hindi na nagiging tapat yung mga Israelita. Ninanakaw nila yung Panginoon sa pamamagitan ng yung pang-10 na tupa, yung pang-10 na hayop na dapat nilang ihandog bilang tithes, pinapalitan nila nung may sakit, nung mga walang maraming bahid ng kapintasan. Ganun yung nangyayari. Kaya naman sabi niya dito, everything that passes under the rod, the 10th one will be holy to the Lord. Every blessing na natatanggap natin, yung pang-10 ay banal sa Panginoon. Yung pang-10 belongs to the Lord. The 10th part belongs to the Lord. Every blessing na ating natatanggap. Why? Para bang ninanakawan ba tayo ng Panginoon? No. It symbolizes that God is working out to bless us. Every 10th part is a sign of the beginning of how He bless. Kaya nga nagiging kabaligtaran yung pananaw ng iba. The 10th part is parang ang laking big deal kapag kinuha para sa Panginoon. Inibigay dun sa mga Levita. Sabi pa niya sa Deuteronomy 26 verse 12 to 15, when you finish tithing all your income in the 3rd year, sabi niya, you will say this, sabi niya sa verse 13, then you shall say before the Lord your God, I have removed the sacred offering from my house and given it to the Levites, to the resident foreigners, to the orphans, and to the widows, just as you have commanded me. I have not violated or forgotten your commandments. So, isa yan sa paglilinaw ngayon ng Panginoon. Teka, kuya, sabi niya. Nabanggit dito na hindi lang pala sa mga Levites yung tithes. Sinabi niya, maging sa mga resident foreigners, ibig sabihin dito mga kapatid, yung mga kapwa na nabanggit kagaya ng the Good Samaritan, yung mga nangangailangan. The orphans, yung mga ulila na mga kabataan na nangangailangan.
And the widows, mga kapatid, yung mga balo, mga iniwan na kanilang mga asawa, as long as hinandog na nila yung buhay nila sa Panginoon at hindi na sila nagsipag-asawa muli. Dahil nabanggit din yan ni Apostol Paul, di ko lang maalala sa ang book, I think sa Ephesians, kung yung iyong balo ay minsan bata pa at handa pang mag-asawa or nakikipag-date pa sa nakipag-boyfriend pa, hayaan lang silang magpagod at magtrabaho. Pero yung mga balong hinandog na yung kanilang buhay sa Panginoon ay hinighlight din ni Apostol Paul na dapat paglingkuran sa mga biyayang nililikom sa loob ng panambahan ng simbahan. So, ganun din yung mga ulila, di ba? May mga ulilang mayayaman, pero may mga ulilang lubos. May mga ulila din na kahit may mga magulang pa sila, para na rin silang ipinagtabo yan. Mga ministry para sa kabataan. At mga stranger, mga taong hindi mo kilala. Sabi nga ng Biblia, minsan daw mayroong maghihingi sa'yo, hindi mo alam, anghel pala yung lumalapit sa'yo na magbibigay ng biyaya. Nabanggit yun ng salita ng Panginoon sa Biblia. So sabi niya, I have removed this sacred offering. Sagrado yung ating tithes. Sacred yung tithes. At sign ito ng ating pananampalataya and given it to the Levites, the resident foreigners, the orphans, and the widows, just as you have commanded me. Kaya ngayon mga kapatid, naintindihan na natin na kung wala naman na ngayon si Melchizedek para handugan natin ng tithes, na maski nandyan siya, ano naman magiging kapakinabangan sa kanya ng mga yaman? Kung wala na itong mga Levites, wala na itong mga Levites sa panahon natin ngayon bilang mga pinakapunong pari. Kung wala na si Jesus bilang larawan ni Melchizedek, kanino ngayon natin dapat ibigay yung ating tithes? Kaya nga mga kapatid, tingnan ninyo mismo yung salita ng Panginoong Jesus. Sa Mateo 24 verse 40, sabi niya, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko. Siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Ano yung binabanggit ni Jesus dito mga kapatid? Sabi niya, kahit sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo ng tanggapin ng kahariang hinihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy." Larawan ito ni Melchizedek mga kapatid. Kung wala na si Melchizedek sa panahon ngayon, sino ang si Jesus sa panahon ngayon? Kung wala na si Jesus ngayon sa physical nating mundo at siya'y nasa langit na, doon na nananahan, sino ngayon si Jesus na ating paghahandungan ng mga ating tithes sa mundong ito? Ito ang sabi ni Jesus, sapagkat ako'y inyong pinakain, ako'y walang suot at inyong dinamitan. Ako, sabi niya, ako, si Jesus, nagkasakit at inyong dinalaw, naabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at aming pinainom, naging dayuhan at walang maisuot at aming dinamitan. Nagkasakit o nabilanggo. Sabi niya, tandaan ninyo nang gawin niyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Isa sa mga alagad ko. Ibig sabihin, mga kapatid, binabanggit din dito, hindi lang yung mga nangangailangan ng tulong, hindi lang yung mga widow, hindi lang yung mga ulila, hindi yung mga bahalo, yung mga stranger, kundi yung maging yung mga mangangaral ng salita na mga halagad ni Jesus. Kaya mga kapatid, yung purpose at essence ng tithes na inahandog natin sa Panginoon na hindi pa rin nawawala. Larawan niya ng ating faith na yung blessing na ating natatanggap ay pinagpatunayan na nagmumula sa Diyos. Ibinabalik lang natin sa Kanya every time yung pagpapalang ating tinatanggap. Kung inihandog to ni Abraham noon kay Melchizedek, kung inihandog to ng mga Israelites sa mga pinakapunong pari,
Kung sa panahon ni Jesus, yung mga naglingkod sa Kanya, ibinigay nila ito. Ngayon, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang larawan nito, maging yung mga sinaunang mananampalataya ay pinatunayan ito bilang paglilingkod sa mga widow, bilang paglilingkod sa mga mangangaral ng salita ng Panginoon, bilang paglilingkod sa mga ulila. Yan yung mga pinaka-foundation ng kanilang mga ministry. Aside dun sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya hopefully naintindihan ninyo. Ang tithes ay hindi para sa pasariling kapakinabangan, lalo na sa loob ng simbahan sa panahon ngayon, di ba? Nagtatites man yung tao, sabihin na natin sa loob ng simbahan na mayroong mangangaral. At karapatan ng isang mangangaral na panginabangan iyon. Pero hindi lang din yun ang limitasyon ng tithes. Dapat yung tithes na gagamit sa ministry ng pagpapakalat ng mabuting balita. Nagagamit sa ministry ng pagtulong sa mga nangangailangan, ng mga balo, ng mga naghihirap, ng mga ulila. Yan ang main purpose ng tithe. Sa pamamagitan yan, ibinibigay natin ito sa Panginoon. Dahil yan ang larawan ng Panginoon dito sa lupa. Yan ang naglalarawan sa Kanya, naglalarawan kay Hesus Kristo. Pero kung yung tithes, let's say sa loob ng simbahan, may mga bills ng kuryente, may mga bills ng tubig, may mga pagkain, may mga pangangailangan, at yung mga nasa loob ng simbahan na naghahandog ng tithes, ang siya ring nakikinabang nito. Masasabi ba natin na ibinabalik natin ito kay Melchizedek? Masasabi na ba natin na binabalik natin ito sa Panginoon? Kaya nga, dapat sa ating isipan na paghihiwalay natin kung ano yung kapakinabangan natin, responsibilidad natin sa simbahan, at kalagahan kung saan mapupunta yung tithes. Kaya nga sa loob ng simbahan, dati pa man din, ayaw kong i-highlight pa ito sa inyo dahil gusto kong maintindihan ninyo ng sarili ninyo. Pero sa ngayon, ay nais kong ipaunawa ito sa inyo upang lalo nyo pang maintindihan. Ngunit nawa hindi maging mabigat sa inyong mga puso. Dahil kung maunawaan ninyo ito, na para pala ito sa Panginoon, paano na lang yung ating mga pangangailangan sa simbahan na tinutugunan madalas nito? Gaano kahanda yung lahat na maging responsable doon sa mga responsibilidad na kailangan pagbahagi-bahagian ng mga magkakapatid kung tayo lang din naman yung makikinabang. At upang yung ating tithes ay matuon dun sa pangangaral ng salita. Kung natutustusan natin yung pagre-rent, kagaya ng halimbawa, example, yung pagre-renta ng simbahan ay nagagamit sa pangangaral ng salita, at least nagagamit siya doon. Pero mga bagay na kapakinabangan sa loob ng simbahan, tandaan nating mabuti mga kapatid, pwede nating isipin, ma-analyze natin sa ating isip na ito responsibilidad ng bawat mananampalataya sa bawat isa upang yung tithes ay hindi magamit sa mga bagay na hindi para sa Panginoon. Maibalik natin kay Melchizedek, kay Jesus na ating Panginoon sa pamamagitan ng mga ministry na naaayon doon sa mga nababanggit ng Biblia. Nawa nagiging malinaw sa inyo mga kapatid. Sabi nga ni Paul sa Aklat ng Korinto, chapter 9, verse 11 to 20, naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami, ngunit hindi namin ginagamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Ibig sabihin, ayaw nilang mahadlangan yung pangangaral ng mabuting balita dahil lang sa mga kapakinabangan ito na parang pwede naman nila talagang pakinabangan. Hindi ba ninyo alam na ang naglilingkod sa templo, kagaya ng mga Levitan noon, ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Sa ganyan ding paraan ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ng ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita.
Sabi pa sa aklat ng mga gawa, chapter 20, verse 32 to 35, at ngayon tinatagubilin ko sa Diyos at sa mga salitang nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Ito ang makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng kanyang ginawang banal, sabi niya. Hindi ko hinahangad ng ginto, pila ko pananamit ni numan. Alam ninyong nagbanat ako ng buto, sabi ni Paul, upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. May mga bagay na kagaya ng offering. Ang mga offering ay mga bagay na walang fix. Ito yung mga bagay sa loob ng simbahan sa panahon na yun. Yung mga offering, yung mga responsibilities, at yung tithes. Yung offering, ito yung mga madalas special offering kung saan wala ito certain value. It's just about commitment. And sabi nga nung 1 Corinthians nang maghingi ng tulong si Paul sa Macedonia, nais kong tumulong kayo out from your heart, not out from force or pamimilit, sabi ni Paul. Sabi pa doon, dahil ikinakatuwa ng Panginoon yung mga nagbibigay ng kusang loob, the cheerful giver, sabi doon sa mga salita na yun. Yun yung mga offering na kung saan ito'y kusang loob na pagtulong. But the tithe symbolizes the faith between us and God sa mga blessing na ating natatanggap. It is a declaration that God is manifesting in our blessing. That there is manifestation of, there's work of God, a recognition that God is present when He bless us. Not Satan, not this world, hindi yung sanlibutan, yung nagbe-bless sa atin. Hindi tayo magpapakontrol sa sanlibutan. And it teaches also learning, matuto tayo na maging responsable sa ating mga biyayang natatanggap. Diba? Na nabibless tayo sa pamamagitan niya. Natuturuan tayo na hindi maging sakim sa mga bagay na ito. Sabi nga sa Acts kanina, pinagpala ng Panginoon, yung mas pinagpapala yung magbibigay kaysa tumatanggap. It is better to give than to receive. Happy ka kanina. Yan ang mga bagay na tinuturo ng pagtitithes. It is a symbol of faith. It is not something na magiging kasalanan. Kasi paano na lang nga naman yung mga hindi naman nakakaalam ng tithes, hindi nagkakasala sila. Hindi yun ganon. It is an understanding deep inside a person between you, your blessing, and God. And recognizing that God is in it. No matter kahit nasa company ka pa, God will bless you in a way that sa isip ng tao, imposible. Sa Kanya, hindi imposible. And He is gonna work with that para i-bless ka. Lalo na kung may business ka, mas mabibless ka niya. Kasi yung flow ng blessing. Diba? Alam niyo ba yung flow ng blessing? Bakit yung tithes hinighlight ng Panginoon para dun sa mga nangangailangan at para sa mga nangangaral ng salita? Because it is a flow of blessing. Maging daluyan ka. Magpagamit ka sa Panginoon upang maging daluyan ng blessing. Nabanggit nga ito dati ni Pastor Park na yung daw pera is parang tubig. Hindi mo yan mahahawakan. Darating mo yan sa palad mo, hindi mo yan mahahawakan. Magpo-flow at magpo-flow, maglilik at maglilik yan. Meron yan kapupuntahan. Yun ang ibig sabihin, meron at meron kapupuntahan yan. Ibig sabihin, kahit gaano pa rin karami mo, wala yan sa kamay mo. So choose carefully saan yan mapupunta. Let it flow.
Yun ang ibig ko sabihin. Let it flow to God's ministry. Let it flow na magamit yan sa Panginoon. Dahil kung hindi magpo-flow ang tubig, hindi rin magkakaroon yan ng bara. Hindi yan dadaloy. At kapag ang tubig hindi nagpo-flow, nagdidilim, nangingitim, nagiging algae, nagiging putik. Hindi ka na nagiging daluyan, nagkakaroon ka ng bara. Let it flow from you. Sa paanong parahan? Bless God. Give to God yung kanyang blessing para ma-bless. Kumbaga, maging flow, magiging daluyan tayo ng kanyang pagpapala. Ayon dun sa panuntunan na ibinigay niya sa atin pagdating sa tithes. Sa ngayon, tama naman, marami sa atin yung wala pang kakayahan. Pero alalahanin natin na hindi imposible sa Panginoon. Yung kaya niyang ibigay, sabi nga ng Malakay 3:10, di ba? Ninanakawan ninyo ako ng blessing sa pamamagitan ng tithes. Subukan ninyo ko ngayon. Ibigay ninyo ihandog ninyo sa templo ang nararapat. Kung hindi ko bubuksan ang daluyan ng langit, ang mga bintana ng langit upang pagpalain kayo. Yun ang ibig sabihin. It's not about prosperity and money, but it's about how the tithes is being used. Even the church should learn how it should be used for those who are in need, for those who are preaching the word of truth, the word of God, na ma-focus yung pangangaral ng salita, hindi mapigilan, hindi mahinder. Kahit pagano kadami yung ating mga binibigay ko mga kapatid, kung wala tayong pinapangaral na salita, it doesn't make the blessing flow. Tandaan natin yan. Kaya nga, yung mga widow, hinighlight din ni Paul, yung mga tinutulungan ng mga ulila, hinighlight din ni Paul, make sure na hinandog na nila yung kanilang buhay sa Panginoon. Na yung tulong ng simbahan, hindi nila gagamitin doon sa kanilang mga boyfriend, nung panahon ng mga sa New Testament. I think it's in Ephesians or somewhere in Corinthians maybe. Hinighlight yun ni Paul. Yung mga nakakatandang widow na talagang dapat ng tulungan at pangaralan ng salita ng Panginoon. Yan yung mga magiging ministry ng simbahan na magiging siguradong magiging daluyan ng isang simbahan ng pagpapala ng Panginoon in a way na imposible sa inyong kaisipan. Nawa, mga kapatid, natuto kayo sa mga bagay na ito. Naunawaan ninyo yung mga bagay na ito. Naunawaan kayo ngayon. At nagkaroon kayo ng sarili nyong way para ma-analyze. Bakit ba ako binibless ng Panginoon? Bakit para saan ba lahat itong pinagpapagalan ko? Mga bagay na wala namang kabuluhan, bigyan ninyo ng kabuluhan. And mabless yung lahat. Hindi dahil sa perang kanilang natatanggap o biyayang kanilang natatanggap, kundi dahil na ipapangaral yung salita ng Panginoon. Kagaya nung sabi ni Jesus sa mga apostol, patuwa kayo. Hindi dahil nakapagpalayas kayo ng demonyo, kundi dahil nakasulat yung pangalan sa langit. Dahil ginagawa ninyo yung kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa, maintindihan ninyo yan. Ganon din pinagpala yung mga Israelita noon. At ganon din nila nilabag yung mga bagay na panuntunan na binigay ng Diyos sa kanila. Yan ang larawan ng tithes, larawan ng pananampalataya. And nawa, maintindihan ninyong lubos at magkaintindihan kayo diyan patungkol sa tithes. And sa mga susunod natin, even ng Bible study, or even ng discipleship, nawa mapag-usapan pa natin kung ano pa yung mga pwede nyo pang matutunan patungkol sa mga biyaya at pagpapala ng Panginoon. And God bless sa inyong lahat. Nawa ay ulit na tuto kayo, nawa ay napagpala kayo, at nawa ay naunawaan ninyo. Kung meron kayong mga tanong, pwede nyo itanong sa akin sa chat anytime. And sa mga ating tagapakinig dito sa
online. And kung di man natin sila nakikita or nakikilala, and God bless you din. Nawa may natutunan kayo sa pagbabahaging ito. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat, Panginoon, na sa mga bagay na ito, Panginoon, na nakasulat sa Biblia ay natututo kami, Panginoon, sa mga pamamaraan mo. Mga panuntunan mo, Ama, na inilagay mo na bago pa kami panganak. At uunawain na lang namin, Panginoon, at iintindihin at itatanim sa aming mga puso't isipan. Nang sa gayon, maintindihan namin, Ama, ang buhay. Maintindihan namin, Panginoon, kung paano ka namin mapaglilingkuran. Sa alinmang biyayang aming natatanggap, alam namin, Panginoon, kung paano yung flow, Panginoon, na mga blessing na ito. E nawa mapagpala ka namin, may taas ka namin, madakila ka namin sa mga biyayang ito, Panginoon, na dumaraan sa amin at dumarating sa amin. Maraming salamat, Ama. Sa iyo lang nawa ang kapurihan, kadakilaan, at pasasalamat, at lahat ng pagpupuri at pagsamba, Panginoon, ay sa iyo lang. Ito ang aming dalangin in Jesus' mighty name. Amen. Alright, mga kapatid, and see you again. God bless you all dyan sa Kanlungan Youth Mission Church. God bless them.